ko naman, ang hirap. Nakasama ko sa training ang pinakabata sa grupo ng Golden Fire Volunteers, si Jerilyn, 20 taong gulang. Nahikayat siyang maging bumbero dahil sa isang sunog na nasaksihan malapit sa kanilang bahay. Halos parang compound 2 talaga siya. Oo. Then, sabi po, kinonta ko po sila, tapos doon po ako na-inspire na grabe po sila, nakakatulong po sila sa mga tao. Nasisave pa po nila yung mga dapat mas-safe. Tapos doon po ako na-inspire na maging volunteer. Working student si Jerilyn, third-year HRM student siya ngayon at nagtatrabaho bilang dental assistant sa isang clinic. Sa kabila ng pag-aaral at pagtatrabaho, hindi pa rin yan inaalis sa kanyang schedule ang pag-volunteer sa kanilang unit. Paano mo pinagsasabay yung... Kasi nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, di ba? Tapos nag-firefighting ka pa. Paano mo na ma-manage yun? Sa work muna po, then after ng hapon po, parang online class. Tapos after po namin sa work, mag-duty po kami dito minsan hanggang 10. Parang sa isang araw po na yun, kailangan po makapag-duty ako, gano'n. Kailan ka natutulog? Pag uwi na po, gabi na, minsan po, alas 12 na po kami nakaka-uwi. Oo. Yun po. Tapos ganun pa rin po, parang routine na po yun. Trabaho, eskwela, tapos hapon, duty po. Tapos you don't get anything from it? I mean, compensation, pero... So, kumbaga, hindi ka na gumigimik, dito na lang. Ay, hindi po ako nag-gimik. Yes po. Dito na lang talaga. Opo. Kwento niya, hindi biro ang training para maging isang ganap na fire volunteer. Ano yung pinakamahirap na part ng training? Sa training po, yung search and rescue po. Bakit? Kasi po, nung time po na yun, training pa lang po, then nahirapan po talaga kami hanapin yung victim na hanapin yung victim na sa loob ng fire scene, which is parang, ang example po namin is yung paglusot-lusot sa mga fire truck, paglusot-lusot po sa mga hagdanan, yun po, tapos may mga, minsan po may mga bumabato-bato po, like mga gamit po namin para, parang ano po, pinapa-experience po namin na ganun po yung mangyayari sa loob ng search and rescue. Then, pag hindi po namin nahanap yung patient, hindi po namin yung victim. Yun po yung pinakamahirap na training. Kasi sobrang dilim po talaga. Kasi wala po kayong nakikita sa loob. Kaya nung nag-training po kasi kami, may, may harang po yung mukha namin, yung face piece. Kaya po, parang umaasa po kami dun sa tiwala sa sarili tsaka sa post po na sinusundan namin. Pero kahit mahirap ang kanilang dinanas sa training, mas naging maalab naman daw ang kanyang pagnanais na makatulong sa oras ng pangangailangan. Bakit mo pinagpatuloy? Pinagpatuloy kasi gusto ko po matapos yung training na yun. Gusto ko rin po ma-experience yung pag-search and rescue kahit training lang. Bakit ka nagpatuloy dun sa journey kung nahihirapan ka ba na? Pinagpatuloy ko siya kasi po I-feel ko na pag natapos ko to, magkakaroon ako ng alam, magkakaroon ako ng idea kung paano mag-search and rescue. Kaya sabi ko po, okay lang yan, kaya ko yun. Matatapos ko to. Sa kabila ng kanyang mga sakripisyo bilang isang volunteer firefighter, nakatatanggap pa rin siya ng hindi magandang komento dahil sa pagiging babaeng fire volunteer. Meron po sabi na, babae ka, bakit ganyan yung trabaho mo? Ba't ganyan yung ginagawa mo? Di ba dapat nag-aaral ka ganun? May mga ganun po na comment ako nakikita. Sa ibang post po, like bang kapwa ko po bomber. Hindi naman po, porket ganito po yung trabaho, panlalaki lang po. May mga gawain po ng lalaki na kaya rin naman po yun ng mga babae. Hindi lang po para sa lalaki yung pagbubombero. Yun po. Lalo na yung pagtulong. Opo. Diba? Yes, lahat tayo kaya po tumulong. Kayang tumulong. Tulad ni Jerilyn, college student pa lang noon si Michelle nang pumasok siya sa pagiging fire volunteer. Halos isang dekada na raw siyang bumbero. Na-influensya lang ako doon sa dati kong husband ko ngayon, boyfriend ko siya dati. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta kasi minsan umaalis siya eh. May radyo pa siya nun. Tinatanong ko siya, saan ka pupunta? Naku-curious kasi ako kapag umaalis siya. Tapos yun, sabi niya, re-responde ako. Doon ko na kung ano yung ginagawa niya. Minsan sinasama niya ako, pinapakita niya sa akin kung ano yung nangyayari para maging open-minded ako sa mga nangyayari sa kanya kapag umaalis siya. Siya ang nakatalagang medic ng kanilang fire and rescue team.
Bilang isang medic, siya ang nakabantay sa kalusugan ng kanyang mga kasamahang bumbero. Yung pumasok ako, may takot kasi hindi ko alam kung ano pwede mangyari sa akin. Although na hindi pa naman pumapasok, pero may takot kasi may mga nakikita ko sa news na mga may namamatay, dahil sa volunteer, may nasasaktan, yon. Bahagi rin ng kanilang protocol na laging may ambulansyang naka-standby kung sakaling may mapahamak sa fire scene. Firefighter man o sibilyan. Ayon sa BFP, tuloy-tuloy ang kanilang panawagan sa mamamayan para makaiwas sa sunog. Patuloy po tayo sa pag-iingay in all avenues para po talaga tuluyan natin makausap, ma-reach yung mga puso't isipan ng ating community. And we would like also to drive this na ang ating fire prevention is a whole of nation approach, no? Lahat na po ay involved, LGU, Barangay Fire Brigade, even the community, even the smallest group of the society, which is the family. Doon po mismo sa sariling tahanan natin, paalala sa bawat isa, mag-observe ng good housekeeping. Yan po lahat ay nasa fire code natin. Buwis buhay kung ituring ang pagiging bumbero dahil sa peligrong nakaamba tuwing sila ay re-responde. Pero sa kabila ng matinding panganib, hinding-hindi raw mamamatay ang apoy sa kanilang mga puso na makatulong sa mga taong nangangailangan. Kung sakaling kailanganin po ang serbisyo ng Bureau of Fire Protection, i-dial po nila agad ang 911 para po agarang makaresponde ang ating tropa bago po tayo mag-video or mag-vlog.